Pag nag-form ka ng triangle, ang matatamaan mo, yung B flat. Okay? Technically speaking, ang F sharp, ito yung tinatawag na first degree. Ang B flat, ito yung second degree. Sa scale, which is hindi pa natin talaga nilubog yung sarili natin doon, ito yung major third ng F sharp. So, part siya ng F sharp. Kaya, pwedeng F sharp over B flat. Okay? So, sa mga nagbe-base, okay? For example, ang chords ay G. Ano ang pwede nating i-supplement na bass sa key of G? Pwedeng B. O, B. Di ba? Kaya pwedeng G over B. Sa key of A, ano ang pwede maging bass? C sharp. Okay? Lahat yan, lahat ng pinagagawa nyo, may purpose yun. Okay? Pag major. Pag minor, iba naman kasi iba naman yung example, A. Ano ang pwede i-supplement sa A? Pwede mong i-supplement sa A, C. Bakit? Ito yung tatamaan mo. Minor third ng A ay C. Actually, kahit mahina ka sa, sabihin natin, pagsusulat at pag-alala ng chords, kabisaduhin mo lang yung shape, yung mga tinapakan mo na shape, yun yung supplementary mo sa bass. Kaya hindi boring ang bass mo. Bakit boring ang bass? Kasi nakadepende ka lang sa chords. Kung ano yung chords, yun din yung pindot mo. Kaya ang chords ng C, F, C, F, ulit-ulit. So, ang pinindot mo lang din, C, F, C, F. Hindi mo alam na ang C pwede palang pindutin ng E, pwede palang pindutin ng G. Okay? Ang F, pwede palang pindutin ng A, pwede palang pindutin ng C. Nakalagay lang doon F, pero automatic yun. Ang karga-kargang notes nun, F, A, C. Yun yung triads. Now, katulad nito, ito yung structure. Basic structure. Pero kapag yung natutunan nyo, in-apply natin din, ay napakagandang progression ang magagawa mo. Sa nag-bass, sa nag-keyboard, at sa nag-gitara.